Naaalala niyo pa ho ba si Elmer Padilla na una naming ipinakilala dito sa ating programa? Siya yung gumagawa ng action figures mula sa mga sirang tsinelas. At ngayon naman, may isa pa kaming ipapakilala sa inyong alagad ng sining, si Romel Cajon, na gumagawa naman ng artwork mula sa mga patapong straw. Kung makapagsasalita kaya ang mga ginagamit nating straw sa ating mga inumin, ano kaya ang kanilang sasabihin? Lalo pat matapos pakinabangan, siguradong ang bagsak lang sa basurahan. Pero si Romel, hindi raw sa nagpapalapad o sumisipsip, pero mula sa mga patapong straw, meron siyang nakitang potensyal. Kaya pinupulot niya ang mga ito sa mga palengke, tindahan, kainan, kahit pa sa tambakan. At sa loob ng 6 na buwan, umabot ito ng 8 kilo. Yung mga kagamitan ko, mga straw, nilupit-gupit na straw, ididikit ng rugby para mabuo na yung obra maestra. At dito na niya binuo ang 7 talampakang obrang ito. Gawa sa straw, obra maestra ko para kasi nitong Manny Pacquiao. Savage! Pet Malu! Ayaw niyong maniwalang yari lang ang mga ito sa straw? Sakto! Magpapakitang gilas ngayon si Romel sa gitna ng Quiapo. Gumupit muna si Romel ng mga straw na may habang 1 pulgada. Gumuhit siya ng pattern. Matyagang idinikit dito ang mga straw at matapos lang ang 1 oras, gawa na ang mukha ni pambansang kamao, Senador Manny Pacquiao. Tapos ko na rin yung aking obra para kay Senator Manny Pacquiao. Na-amaze ako. Akala ko painting siya. Then nagulat ako, straw pala siya. Ang galing ni Kuya. Hey, sukat! Pagbabarker talaga ang pinagkakakitaan ni Romel. Pero sa tuwing matumal daw ang mga pasahero, namumulot siya ng mga pakalat-kalat lang na straw. Walang ginagawa, may nadaanan akong umiinom. Pagkaalis, hindi kukuha ko yung straw. Sa lansangan, namumulot ako, niugasan, nililinisan na. Nagugulat sila, kinukuha ko. Sabi ko, pera to, ginaganon ko sila eh. Hindi nila alam na may plano pala akong gawin sa straw. Hanggang sa ginupit-gupit. Para sa akin, tradisyonal na yung painting, drawing, o charcoal, o kahit anumang klaseng mediums ang gagamitin. Pintura, chalk, mga 3D. Para sa akin, gusto ko mas extreme naman eh. Mas kakaiba yung akin. Ayoko na may kaparehas ako, parang gano'n. Hindi naman ako nakikipagtunggali sa kanila. Kung ano yung lumabas sa akin o yung sa nararamdaman ko, yun nilalabas ko. Ang kanyang Manny Pacquiao straw art natapos niya sa loob ng 2 buwan at pinangalanan pa niya ang kanyang obra na Dakila. Para sa akin, si Manny Pacquiao, dakila siya dahil sa mabuting ehemplo bilang isang tao. Narating niya yung lahat sa pamamagitan ng pagiging pursigido niya, disiplinado, determinadong tao, matulungin, mabait, lahat nasa kanya na. Kaya para sa akin, bagay lang na ipangalan ko sa kanya si Dakila, tsaka malaki siya eh. At sadyang dakila talaga ang talento ni Romel dahil kaya rin niyang bumuo ng art pieces kahit pa sa loob ng bote. May nakapagsabi sa akin yung kapatid ko na meron nga daw siya nakitang gumagawa ng gano'n. Nakita daw niya sa Kapuso Mo, Jessica, sa nga daw niya napanood. Sabi ko, parang nagka-interest ako. Sabi ko, kaya ko yun. Bis, papakita ko sa'yo. Pero hindi na lang ako nagsalita. Ginawa ko, nilinis ko yung mga bote sa bakuran namin. At gumawa ko ng isa. Yun, nagtagumpay ako. Hanggang sa nagsunod-sunod na. Pangalawang ginawa ko, iniregalo niya doon sa nililigawan niya. Yung pangatlo, naibenta ko. Simulan na natin yung artwork na battle. Guguhitan natin ng ganung bilog. Papasok ko doon sa loob para magmukha siyang pantay. Para pag nilapag ko yung platform niya, pantay siya. Gumawa muna siya ng base. Isa-isang inihulog ang piraso sa loob. Gamit ang alambre, pinagdikit-dikit. At matapos lang ang ilang oras, ang iba niyang mga disenyo, City Hall ng Bacoor, Cavite, Bahay Kubo, Wawa Win Studio, at hinding-hindi pa rin mawawala ang kanyang idolo, ang pambansang kamao. Elementarya pa lang, hilig na raw talaga ni Romel ang arts. Likas na po sa akin eh. Simula nung bata ko, nakahiligan ko lang yung mga pagguhit-guhit. Para sa akin yung kulay, parang katakam-takam sa akin pag nakakita ko na iba't ibang klaseng kulay. Crayola, mga color pen, color pencil. Parang attractive sa akin yung pag nakakita ko ng mga ganun, spectrum na kulay.
Lagi nga raw siyang highest sa kanilang art projects. Pagtuntong ng high school, naging Artist of the Year pa. Mga ginagawa ko na ibebenta ko siya, papakinabangan ko sa eskwelahan pagka may mga project na gusto kong ipagawa sa akin, mga klase ko, wala akong pera, yun tinatanggap ko, mga notebook, pa-drawing ng mga teacher sa blackboard, yun. Pero ang kanyang buhay, unti-unti raw nawalan ng kulay simula nung siya'y nahinto sa pag-aaral. Minsan nakakagalitan niya ako ng tatay ko pagka yung nagbababad ako sa kwarto namin dahil sa kuryente nga, yung ilaw. Pagka nagdo-drawing ako, minsan sinasabihan ako ng tatay ko na drawing, wala daw akong mapapala eh. Katulad ng kanyang idolo na si Pacquiao, si Romel, maaga ring nagbanat ng buto, helper sa karinderya at boy sa junk shop. Dahil sa kawalan ng matutuluyang bahay, naranasan din daw niyang matulog sa lansangan. Kahit umuulan, diyan kami. Sa palengke ng Pasay, sa May Libertad dyan, tumira kami ng kapatid ko dyan. Halos ilang buwan din kami dyan sa Libertad. Kaya lahat ng mga dinanas namin ng paghihirap, pag wala kaming pera, kahit ultimo pagpapakuha ng dugo, kahit magkasunod naman, nagpapakuha ko eh. Para may pangkain kami dalawa. Pero si Romel, hindi umatras, lumaban para sa kanyang pamilya. Ang kita mula sa pagbabarker, malaki raw ang naitulong para makatapos ng nursing ang kanilang bunsong kapatid. Pero ang totoong laban na kinakaharap ngayon ni Romel, ang kondisyon ng kanyang kuya Elvis. Matapos kasi itong maaksidente nung nakaraang taon, nakaratay na lang ito ngayon sa kama. Hindi ko po kayang tingnan eh. Parang mabigat po sa kalooban ko na nangyari sa kanya kasi hindi na siya makakalakad. Hindi niya na magagawa yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Lagi na siyang ganyan. Pagdudumi, aasikasuhin namin. Pag-iihi, lagi nakakabit yung catheter niya. Hindi na makalakad. Kung di namin siya bubuhatin o ayaangat, di siya makakagalaw doon sa pinahigaan niya. Napakasakit po sa akin sa nangyari sa kapatid ko. Si Elvis ang dahilan kung bakit muling binubuhay ni Romel ang kanyang talento. Malaki raw kasi ang maitutulong ng kanyang mga obra para may maipantustos sa araw-araw nitong mga gamot. Para sa akin, hindi ako kilala, wala namang napagtapusan at wala ring pangalan o tatak. Para sa akin, masaya na ako na makita yung aking likhang sining at makilala po. Kahit hindi na lang yung pangalan ko, kahit yung likhang obra ko na lang, dakilain nila. Tsaka para sa karangalan ng Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, yung sining kasi mahina rin eh. Di tulad sa ibang bansa, talagang sinusuportahan nila yung art. Dito kasi sa atin, pansin ko, pagka wala kang kilala o hindi ka nakapagtapos sa mga kilalang universidad, baga ganun ka, laglag ka eh. Kaya ako, maasa na lang ako kung sino yung tutulong na suportahan yung likhang sining ko. Para makahugot ng inspirasyon sa araw na ito, pinagtagpo namin si Romel at ang kanyang laging modelo at idolo. Walang iba kundi ang pambansang kamao, Manny Pacquiao. Ito po para sa inyo po. To? Straw naman to. Oh. Ilang straw to? Para sa 40,000 pieces po pala yung straw. Ha? 40,000 nga rin. 40,000, oh. Galing, no? Kaysa yung tinatapon yung mga straw, nagagamit. Bali 2 months ko po siyang ginawa. Tinatapon yung mga straw. Opo. Pinupulit ko po siya sa kalsada. Sa kalsada? Para magawa ng obra maestra. Iniidolo ko po kayo talaga, tinahangaan. Galing, no? Opo, para sa inyo po talaga siya. Congratulations, masaya ko. Job well done. Maganda pagkagawa mo. May talent siya at kailangan i-maximize ng yung talent niya, magamit yan. At dapat yung mga ganyan ma-recognize at mabigyan ng chance na makagawa pa ng mas marami pang mga ganito. Sir, saan niyo po plano i-display? Sa bahay. Tamang-tama kasi may pinapagawa kong bago bahay. Sobrang tuwa na nagagalang ako dahil nakasalamuha ko siya. Isipin mo sa dami-rami ng tao. Ako, simpleng tao lang na nakasalamuha ko siya. Pagka binigyan niya ako ng oras para importansya, para pansinin ako. At ako bilang isang mahirap na nagpupursige, gumawa ng isang obra na kahit lang galing sa basura, talagang pinagsikapan ko para sa kanya maibigay. Katulad ng kanyang idolo, nasa mga kamay o kamaurin ni Romel nakasalalay ang kanyang kapalaran. At hindi raw siya susuko, tuloy ang laban.